Hallelujah. Salamat sa mga naniwala. Praise the Lord. Si Lord ang magpag-bless po sa inyong lahat. Amen? Yung hindi naniwala, di kayo bless ni Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Takutan. Hallelujah. Kumusta po kayo? Hindi mo lang ata yung mabuti Praise the Lord. Ito naman po tayo, no? Kumusta naman po yung mga nagdaang isang linggo po natin? Kumusta naman po yung mga buhay-buhay po natin? Sino po pa dito yung mga hindi dumanas ng pagsubok? Lahat? Hallelujah. Sige po. Huwag na po natin patagalin para makarami tayo. Samahan niyo pa ako mga kapatid sa pagbasa po ng ating mga talata. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Isang verse lang po tayo. Tumayo po tayong lahat. Buksan po natin yung ating mga Biblia. Diyan po ba tayo? Okay, sabayan niyo po ako. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tayo po yung mukat manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong masaganang biyaya, napakasaganang biyaya, Panginoon, napakasaganang habag mo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat presensyang dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, upang makinig, Panginoon, ang iyong mga salita, ng iyong mensahe, upang, Panginoon, awitan ka, papurihan ka ng mga awiting makalangit, Lord God. Panginoon, naniniwala ako na mga salita mo hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan, Panginoon. Lord God, akin pong itinataas sa iyo ang gawain ito, Lord God. Dalangin ko ang patuloy mong pangunguna, patuloy mong pagkilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po na ang mensaheng inihanda mo sa araw nito, Lord God, ay ikaw po ang mag-ukit nito sa aming mga puso, Panginoon, upang ito'y patuloy na lumago sa aming mga puso bilang mga mananampalataya, Panginoon. Lord God, maging gabay po namin ito, patnubay, Panginoon, sa ang mensahe mo sa araw pong ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming po mga puso't isip, Panginoon, ituon mo po sa iyong mga salita, sa iyong mensahe, Panginoon, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord God. Ang iyong alipin, Lord God, gamitin mo lamang instrumento mo, Lord God, na maging daluyan ng iyong mga salita. Ibaba mo ako sa dapat kong kalagyan upang ikaw lamang ang maitaas. Ito mong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakapo na po tayo. Maraming salamat po. Hallelujah. Abong konteksto po ng talata po natin, ito po ay patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sa muling pagkabuhay ng mga patay, ng mga mananampalataya, at kung ano ang magiging kalagayan ng isang katawan sa muling pagkabuhay. Ipinaliwanag po na Apostol Pablo dyan dahil maraming agam-agam magtatanong kung ano ang magiging kalagayan ng katawan ng tao sa muling pagkabuhay. Kaya ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanila, sa mga mananampalataya, tandaan po natin mga kapatid, na ang audience po dito ni Apostol Paul ay mga believers po. Ayan. Kaya natatanong sila, ano po ba magiging kalagayan ng katawan sa muling pagkabuhay? Pinaliwanag sa kanila, kaya sabi ni Apostol Paul sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pumasok po yung verse 58, sabi niya, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag.
magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Amen po ba? Meron po bang masasayang sa ating mga ginagawa para sa Lord? Kaya pinamagatan ko po itong How to become a strong Christian. Paano ba tayo maging matagumpay na Kristiyano? Paano ba tayo maging malakas, matatag na Kristiyano? Paano po tayo maging matatag? Paano po tayo maging malakas sa ating pananampalataya? Kaya sabi ng apostol dito, magpakatatag kayo. Bakit kaya, no? Bakit kailangan sabihan ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya doon na magpakatatag kayo? Paano tayo magpapakatatag? Paano tayo magpapalakas sa ating pananampalataya? Number 1 po, yan. Be strong in the Lord. Ba dapat tayo bilang mga mananampalataya, tayo po ay magpalakas, magpakatatag sa Panginoon. Ba sabi dyan, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Sa paanong paraan? Naisip po natin, paano kaya, no? Mag-exercise, yan. Punta ako ng gym para magpalakas. Malaki yung mga muscles po natin, ba? Yes, sa physical po natin. Sa spiritual, ano po dapat po natin gawin para po tayo maging malakas o magpakalakas sa ating pananampalataya? Sabi dyan, through prayer. Bakit mahalaga ang panalangin, mga kapatid? Bakit mahalaga bilang mga mananampalataya? Ang panalangin po, ito po yung paraan ng pakikipag-usap po natin kay Lord. Kung tayo humihingi tayo sa mga magulang natin, mapahingi ng ganito, pahingi ng ganito. Maraming bilhin. Ang paraan natin na paglapit sa Panginoon ay panalangin. Ano pong dapat natin hingin sa Panginoon na, Lord, maging matatag ako, palakasin mo ako sa aking pananampalataya. Amen? Panalangin. Ang sabi nga ba, prayerful Christian is a powerful Christian. Nasubukan niyo na po ba na hindi manalangin ng kahit isang beses sa isang araw? Nasubukan na po ba natin hindi manalangin sa loob ng 2 araw, 3 araw, 1 linggo? Ano po ang magiging pakiramdam na, ano po mararamdaman natin bilang mga mananampalataya? Kapag wala tayong panalangin. Panalangin ay nagpapalakas po sa atin. Subukan po natin na, di ba, kasi ito yung ano natin connection natin kay Lord. Di ba? Nananalangin tayo dahil kinikilala po natin sa sarili po natin na wala tayong kakayanan. Panginoon, di ko kaya. Doon natin sinasabi sa ating panalangin. Dumidepende tayo sa Panginoon. Sa mga relasyon po natin, sa mga relasyon po. Halimbawa, yung jowa mo malayo, nasa ibang lugar, ikaw ay nandito. Wala kayong komunikasyon. Wala kayong pag-uusap, wala kayong kumustahan, ano ang mangyayari sa relasyon ninyo? Magiging matatag pa ba ang pagrelasyon nyo? Kaya po maraming mananampalataya na aandap-andap na yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yung spiritual nila, aandap-andap na yung apoy. Mamamatay na. Ano-ano po yung mga maaring dahilan nito? Tinatamad na tayong mag-attend. Tinatamad na tayong umattend ng Sunday. Tinatamad na tayong umattend ng prayer meeting.
Tinatamad na tayo umatin ng domo. Tinatamad na tayo umatin ng practice. Hanggang sa tuluyan na mawawala ka na. Nasabi na, tinatamad ako, sunod na lang, sunod na lang, sunod na lang. Hanggang sa sunod-sunod, wala na. Namatay na yung ating spiritual na relasyon sa Panginoon. Kaya napakahalaga po yung panalangin sa atin bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Salamat sa 5. Amen. Si Jesus nanalangin po ba? Nanalangin si Jesus? Tayo, mananalangin po ba tayo? Amen. Kung si Jesus, nanalangin siya, tapos tayo ayaw, anong gusto nating iparating sa Panginoon bilang mga mananampalataya? Prayerless Christian. Prayerless Christian is a powerless Christian. Mahina tayo. Bakit kailangan natin manalangin? Para hindi tayo madaig ng tukso. Diba sabi ni Jesus, yung kanyang mga alagad, sinaway niya. Yung manalangin si Jesus, umakyat doon sa ilang pukol ng yung layo niya sa mga alagad. After manalangin ni Jesus, pagbalik niya, anong nadatnan niya? Anong ginagawa ng mga alagad? Tulo laway pa. Humihilik. Hindi ba kayo makapagpuyat sa akin kahit isang oras lang? Ilang oras ba tayo manalangin? Or minuto? Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hinaharap natin, parang nanlalata ako, parang nanlalambot ako. Parang tinatamad na ako. Di ba? Naramdaman natin, kung ganyan yung pakiramdam po natin, manalangin po tayo mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon kasi kasama yan. Yung hininga po natin, yun nagbibigay ng hininga sa atin, nagpapatatag sa atin, nagpapalakas sa atin. Pananampalataya. Amen po ba? Pati pag-amen, ano na tayo, malam yan eh, no? Pangalawa po, through the Word of God. Sino ba nagbabasa ng Bible dito? Totoo lang, totoo. Bumabas yan. Yeah. Nagbabasa po ba tayo? Bakit kailangan natin basahin ang salita ng Panginoon? Kasi ito magbibigay sa atin ng guide patungo sa paano tayo mamumuhay ng tapat, ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Ito yung naggagabay sa atin. At yung salita ng Panginoon, ito din po yung sabi ng Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Diba? Kung tayo panalangin lang tayo, kinakausap natin ang Diyos, pero ayaw natin hayaan na kausapin tayo ng Diyos. Paano bang paraan kinakausap tayo ng Diyos? Direct ba sila nangungusap sa atin? Basahin po natin ang kanyang mga salita, ang Biblia. Subukan yung wag kumain buong isang araw. Sino na bang hindi kumain ng isang araw dito? Subukan natin hindi kumain isang araw. Ano mararamdaman po natin? Malakas pa ba tayo? Sabi doon, magpakatatag kayo. Ayaw naman natin magbasa ng Biblia. Ayaw naman natin manalangin. Yung salitahan ng Panginoon, yun po yung bubusog sa ating spiritual para tayo lumakas sa ating pananampalataya. Diba? Hayaan natin si Lord na kausapin tayo. Hayaan natin na si Lord mangusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Basahin po natin. Yung Biblia po natin, hindi lang dinidisplay sa bahay. Hindi yan magsasalita para sa atin ng kusa. Amen? Binabasa po natin. May mga Biblia nga tayo sa bahay.
Tuwing linggo lang natin nabubuklat. Morale kabuk na. Mahalaga bilang mananampalataya na binabasa po natin ang salita ng Diyos. Kung gusto po natin maging malakas, matatag sa ating pananampalataya. Amen? Seryoso tayo. Yan. Pangalawang puntos. Yan. Be immovable. Verse 58. B. Sabi diyan, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Bakit kaya pinaghiwalay niya, no? Sabi nga kanina sa magpakatatag, sabi niya, sa pagtatayo sa engineer natin, sa pagtatayo ng building, hindi ka lang basta-basta naglalagay ng pundasyon, kung basta-basta lang. Yan po ay nakabase kung gaano kataas yung building na itatayo mo. Para maging matatag yung building na itatayo mo. Amen po ba? Ganon din po sa atin, di ba? Para maging matatag po tayo, kailangan natin ng pundasyon. Para mas maging matatag tayo. Yung pundasyon, salita ng Panginoon, panalangin, yan po ay nagbibigay ng pundasyon sa ating pananampalataya. Upang sabi dyan, upang huwag kayong matinag. Huwag matinag yung hindi ka mailipat, hindi mailihis. Maraming mga Kristiyano inililipat-lipat. Diba? Maihipan mo lang, lipat na naman sa iba. Diba? Kangaroo. Praise the Lord. Amen? So, kailangan natin huwag matitinag, immovable, unshakable, faith. Diba? Hindi yung dumanas ka lang na wala na pambayad ng kuryente, natumba ka na. Ayaw mo nang tumayo. May tuition fee, walang pambayad. Lipat ako sa iba. Baka doon mayroon. Diba? Lapit ako sa 5'6". Amen? Huwag matitinag yung ating pananampalataya sa Panginoon. Praise the Lord. So paano, para hindi matinag yung ating pananampalataya, sabi ko kanina, sa dalawang natin, kailangan natin ng prayer, word of God. Para yung pananampalataya natin hindi ma-move. Hindi tayo palipat-lipat. Yung pananampalataya natin. Hallelujah. Napakahalaga po mga kapatid. Sabi nga, sabi, ibang salin kasi stand firm. Ba? Ano pa ibang salin doon? Ito marami babasahin ng Biblia, pero pinakamarami doon stand firm. Steadfast. In your faith, in Jesus, in God. Huwag po natin ituon yung pananampalataya natin sa 5'6". Huwag po natin ituon yung pananampalataya natin sa kapwa natin mananampalataya. Dahil yung kapwa natin may kahinaan din yan. Amen? Dapat kay Jesus, immovable. Diba? Nakalimutan ko na ibang binabasa ko, daming ibig sabihin, ito yung naalala ko ngayon, sinabi ni Lord, yan. Yun na yun, di ba? Diba? Yung pananampalataya po natin sa Panginoon dapat hindi nababago, hindi na ililipat ng mga, susunod yan, verse, susunod po. Yan, ng mga pagsubok, ng mga problema, dahil habang tayo yung mga Kristiyanong nabubuhay pa, kasama yan mga problema at pagsubok sa buhay po natin. Amen? Kaya wag tayong matinag. Dapat hindi na apektuhan yung ating faith kay God ng mga pagsubok, ng mga problema. Alam ko mga kapatid, siguro iba dyan,
Kasi hindi man ikaw, pastor, nakaranas eh. Di mo naman naranasan ko. Kaya nga, andito po tayo mga kapatid, para tayo patatagin sa ating pananampalataya na hindi po, yung ating faith kay God hindi naapektuhan ng anumang bagyo't unos sa dumarating sa buhay po natin. Amen? Be immovable in faith and trials sa mga buhay po natin. Amen? Kasi kung walang pagsubok, hindi ka mananalangin, hindi ka magbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Hayahay ka eh. So habang may pagsubok po tayo, mas lalo tayong nagpipray kay Lord. Habang may pagsubok tayo, mas lalo natin binabasa yung salita ng Panginoon, inaalam natin, ano bang gusto mo, Lord? Ano bang plano mo sa buhay ko? Bakit ganito? Sa dami ng tao, bakit ako pa? Amen? Kaya nga, dapat yung pananampalataya natin, mas lalo pa nating pinapatatag yung pundasyon. Nalala ko lang dati, sa probinsya, kunting-kunti lang, nagkaroon ng bagyo ngayon. Di ba sa probinsya yung mga bahay, yung nakahang, kahoy, 4 na puste, sa kahang. Bagyo, mahina palang hangin. Nag-evacuate na kami. Lipat. Kinaumagahan, pagbalik namin sa bahay namin, andoon na sa puno ng nyug. Gumulong. Bakit? Mahina yung pundasyon. Doon sa probinsya, di ba, pag tagilid na yung bahay mo, tutukuran mo lang eh. Ng mga kawayan, kaya malaking kahoy, tukod-tukod lang yan. Alam ba, yung hangin papunta dito, tutukuran mo yung bahay mo dito para panangga. Kami, di kami nakapagtukod. Ayun, kawawa yung bahay namin, gumulong. Kaya marami tayong kapwa mananampalataya, gumugulong. Hindi mo na nakita kung nasaan na. Amen? Nakita niyo ba sila? Kailangan matatag yung ating faith kay God. Hindi namumove, hindi natatransfer. Diba? Katulad ng mga bahay sa probinsya, inaangat, di ba? Tawag dun, yung bayanihan, inaangat yung mga kubo, lilipas sa ibang lugar. Yung pananampalataya, hindi ganun eh. Hindi pwedeng ilipat. Panindigan natin yung faith natin kay God. Maliban lang kung hindi ka nananampalataya kay Lord. Amen? Ilan na 15 minutes pa lang, matatapos na ako. 15 minutes pa lang, bilis. Pero parang ang tagal ko na dito sa taas, no? Parang ang tagal ko na dito nakatayo. 15 pa lang. Sabi niya, yehey! Yan. Last, yan. Be diligent. Ano ba yung ibig sabihin yan? Diba? Andiyan ba yung sa talata natin? Yan. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong lalamya-lamya. Parang hatakin pa tayo. May practice tayo ngayon, may demo tayo, di ba, Pastor Abit? Ha? Nakailang announce na si Pastor Abit. Di pa rin pumunta si Pastor sa demo. Amen? Sabi dyan, maging masipag kayo sa paglilingkod kay Lord. Bakit? Yung 57 na binasa natin doon, di ba? Sabi doon, magpasalamat tayo sa tagumpay na binigay sa atin ng Lord sa magitan ni Jesus Christ. Kaya maging masipag tayo. Next po. Yan. Be diligent means be hardworking. Diba? Sa trabaho nga natin, bibigay natin ng tudong-tudo, diba? Buhos natin kahit out na, tatrabaho ka pa rin. Diba? Kahit 7 ang pasok, alas 6, andun na, di ba? Overtime, kahit walang bayad. Overtime. Di ba? Kay Lord kaya, nag-overtime tayo? Ang tagal naman ni Pastor, alas 12 na. Magkikita pa kami ng jowa ko sa SM.
Di ba? Ang tagal naman ni Pastor, maglalaba pa ako doon sa bahay, daming labahin. Bakit di mo nilaban nung Sabado yan? Di ba kasi, no? Isang araw na lang para sa Panginoon, hindi pa nga isang araw, kalahating araw lang. Hindi pa natin maibigay ng tudong-tudo. Tapos magmamadali pa tayong umuwi. Dahil may date pa tayo. Pastor, dadabi ka na, 15 o 18 na. Pastor, may kausap pa ako dun sa ano. Tagal ng pastor. Ikat-ikat na, ganyan-ganyan na. Lubot na. Matagal na dyan. Kaya pagtayo niya, malinis na yung upuan. Ay, salamat. Conclusion na. Di ba? Maging masipag tayo. Sa mga, ano pa, sunod yan, kapatid. Be dedicated to your task or goal. Bawat isa sa atin ay merong gampahan din na ibinigay ang Diyos. Amen? Gampanan po natin, gawin po natin. Mga ministry po natin. Bible studies. Intercessory. Ano pa? Music ministry. Yung mga kaya naman kumanta dyan, kumanta naman kayo para sa Panginoon. Maging dedicated tayo sa pinagkatiwalang gawain sa atin ng Lord. Nasa ka na yan. Andun naman si Brother Ricky. Andun naman si Pastor Anthony. Kaya nila yun. Yung mga youth, walang tatakas. May gawain kayo mamaya, Pastor? Wala, no? Kaya may, ano kayo, may orientation. Yan. Hallelujah. Bilis nga talaga. 20 minutes lang po. Ayan. Ayan po, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, maging masipag tayo, italaga natin yung sarili natin sa anumang gawain ibinigay, pinagkatiwala sa atin ng Lord. Alam ni Lord na kaya mo yan. Diba? Doon nga sa Maskap, daw makatanggi. Kasi ito yung... Sabi ko nga, si Pastor Rani na lang dun eh. Kaya mayroong iba dun. Pero sabi dyan, si Lord ang nagbigay sa'yo niyan. Ano mang pinagkatiwala sa atin ng Lord, pinagkatiwala sa atin yan, gampanan po natin ng may katapatan para sa Panginoon. Gawin po natin, hindi para ma-impress natin si pastora, yung mga pastor. Gawin po natin yan para i-glorify si God sa buhay po natin. Amen? Yun lang lagi isipin po natin. Nagagawin natin yun para sa Panginoon, hindi para sa kanino man. Gawin para sa Panginoon. Yan po. Conclusion na nga. Ayan. Be strong in the Lord, be immovable, be diligent. Yan. Ito ay paanyaya sa mga mananampalataya na manatiling matatag sa pananampalataya at huwag hayaang maapektuhan ng anumang pagsubok o balakid sa buhay. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mga banal, kami po ay nagpapasalamat, Lord God, sa maiksing mensahe, Panginoon. Dalangin ko po na ito po ay tumimo sa puso namin, Lord God. At ito po ay maging kalakasan po namin at maging gabay po namin, Lord God, sa araw-araw po namin na pamumuhay. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kami maging matatag, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon. Dahil, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita na hindi po namin kaya kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming samahan, Lord God, upang kami patuloy na maging matagumpay sa aming pong pananampalataya, Panginoon. Lord God, gayon din po, Panginoon, na magampanan po namin, Lord God, yung mga iniatang mo sa amin, Lord God, ng mga gawain, Lord God. Gagawin namin ito, Lord God, upang parangalan ka, upang papurihan ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga kapatid ko, Lord God, na nagbigyan ng kanilang oras at panahon. Lord, dalangin ko na pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon, yung puso ng bawat isa. Nakikita mo yung kanilang pangangailangan. Alam mo yung kanilang kalagayan, Panginoon, Lord God. Dalangin pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Katagpuin mo sila, Panginoon.
Maraming salamat, Lord God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus ang natin magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me